Hello mga kabibig! Welcome back sa aming bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na ta with evidence. So ito na kabibig ha. Naku grabe. Claire Castro, umastang kapatid ni BBM kumpara kay Senator Amy Marcos na kung saan tinawag niyang plastic at huwag kang mag-joke-joke ng para kang payaso. Uy grabe si Claire Castro ha. Napaka-demanding, ginaganyan niya si Senator yan Claire Castro ha. Hindi yan basta-basta. And the same time kapatid yan. Kahit hindi maganda ang hindi okay si BBM at si Senator Amy Marcos, magkapatid sila sa dugo, Claire Castro. Kahit anong mangyari, magkapatid sila. Ikaw, umepal ka na naman, day. Umastang kapatid na naman si Claire Castro, mga kabibig. Ayon kay Claire Castro hindi natuwa sa payo ni Aimee kay Marcos Jr. Bakit, Claire Castro? Masakit ba? Kasama ka ba sa circle of people ni BBM na hindi tunay na nagmalasakit sa kanya? Baka, naku, natamaan yata itong si Claire Castro sa sinabi ni Senator Amy Marcos na, Bongbong, maginahinay ka sa mga tao nakapaligid sa'yo. Hindi natuwa. Dapat sana matuwa si Claire Castro kay Senator Amy Marcos na nagpayo sa kanyang kapatid. Dapat ikinatuwa niya kasi posibleng si BBM makinig sa kanyang kapatid o di kaya bilang spokesperson, 'di ba? Pero Claire Castro yung parang wag mo nang himasukan ang relationship ng magkapatid kasi spokesperson ka lang. Ano bang spokesperson? Kung ano yung development sa BBM admin. Pero wag kang manghimasok sa buhay nilang BBM. Dapat alam mo kung anong posisyon mo at saan ka lang kung ano ang hangganan mo. Kasi nagiging ng etribida ka na, day. Masyado ka ng paepal, day. Kahit personal na buhay ng magkapatid, gusto mong pumasok kasi bakit, baka feel ni Claire Castro ba nga, parang papalitan na ni Claire Castro si Senator Amy Marcos bilang kapatid ni BBM? Wow! Sabi ni Claire Castro, huwag gawing biro ang kalusugan ng Pangulo. Bakit? Pinagtawanan ba ni Amy Marcos? Buti nga si BBM na ganyan ka. Hindi naman na. Nagbigay lang siya ng payo sa kanyang kapatid. Yung nag-video si Senator Amy Marcos, bakit tumatawa ba siya? Nagsabi pa siya, karma yan kay BBM. Ginawa bang biro niya? Huwag maging komedyante o payaso sa pagbibigay ng payo. Huwag magpaka-plastic sa mata na nakakarami. Dahil Claire Castro, kahit anong pang sasabihin mo, Day, hindi mo maintindihan ang feelings ng isang kapatid. Marcos to Marcos. Kasi ngayon ka lang pumasok sa buhay ng mga Marcos. Sila Amy Marcos at Bongbong Marcos, ilang dekada na yung magkapatid. Alam na nila ang timplada nilang dalawa. Kung ngayon hindi sila okay, later maging okay na sila. Kasi magkapatid na sa dugo. Tapos ikaw pa talaga ang nagbigay ng komento na huwag maging plastic sa mata na nakakarami. Naku, kay Claire Castro, huwag ganyan. Mas lalo ang mga taong ayaw sa'yo, mas lalo ang mga loyalista, mga galit sa'yo. Sino ba itong Claire Castro? Bakit epal lang epal? Di ba? Hindi ikinatuwa. Buti pa si Claire Castro pang hindi natuwa. Si BBM walang komento. Huwag gawing biro ang kalusugan ng Pangulo. Huwag maging komedyante o payaso sa pagbibigay ng payo. Huwag magpaka-plastic sa mata na nakakarami. Wala kasi, sabi kasi ni Senator Amy Marcos, wala kasi nag-aalaga sa kanya. Sino ba dyan sa nakapaligid sa palasyo? Sa dinami-dami ninyo, ang talagang nagmama sa kapatid ko. Yan lang ang tanong ko. Yan lang pala ang tanong ni Senator Amy Marcos. Sino ba dyan sa nakapaligid na sa palasyo, sa dinami-dami ninyo, ang talagang nagmamahal sa kapatid ko? Hala, guilty si Claire Castro. So it means si Claire Castro hindi niya mahal BBM. Nag-react siya eh. Hala, nahangan ang lubot. Ang health niya ang bibigay. Kanya-kanyang agenda kayo dyan. Wala namang umaasikaso sa kanya. Normal lang itong sasabihin ng isang kapatid na may concern sa kanyang kapatid. Diba? Tapos, tumawa ba si Senator Amy Marcos, ginawa bang katatawa-tawa? Diyan, Claire Castro, naku te, mali naman interpretasyon mo. Nasaan yung brain cells mo, Day? Diba? Amy Marcos is just concerned on his brother. Bawal ba yun? Claire Castro, tapos sabihin mo na,
Huwag gawing biro ang kalusugan ng Pangulo. Anong sinabi ni Senator Amy Marcos? Ang health niya ang bibigay. Kanya-kayang agenda kayo dyan. Maybe kasama si Claire Castro. Wala namang umaasikaso sa kanya. Yung totoong asikaso, Claire. Yung galing sa puso, yung pamilyang asikaso, ang hinahanap ni BBM. Naku, Day. Hinay-hinay ka, Day. Una, baka patulan ka ni Senator Amy Marcos. Naku po. Senator Amy Marcos, nagtitimpi lang yan, Day. Nagtitimpi lang talaga yan Senator Amy Marcos. Naku, kung ano mangyari sa kapatid niya, baka kasali ka dyan, Claire Castro na managot. Diba? Ngayon, kabibig, ito naman ang komento ng ating mga... Si Claire, parang itinuturing niya ang sarili niyang asawa ni BBM, sobrang sensitive. O yan, sabi ni Ray Manadong, Huwag kang makialam, Castro, kapatid yan. Wala kang dugong Marcos, pilingon sad. O, tingnan mo. Yung usapan na magkapatid, labas ka na dyan, Castro. May pinagsamahan sila mula nung mga bata pa sila. Kaya wala kang pakialam sa problema ng magkapatid. Sila lang ang maglutas tungkol sa problema nila. Huwag ka na makisasaw, labas ka na dyan, hayaan mo silang lumutas. O, di ba? Sausawera si Claire Castro. Alam po niyo yan, Claire Castro, huwag makialam ang payo ng isang kapatid. Miyembro yun ng pamilya Marcos. Ang dapat sabihin niya, maraming salamat, Senador, sa payo niyo bilang kapatid. Dapat ganon. Kung spokesperson ka, maraming salamat, Senator Amy Marcos, sa payo ng kapatid. And I do hope na makarating ito kay BBM or sasabihin ko kay BBM, yun lang po, salamat po. Yun ang totoong spokesperson na nirespeto ang relasyon ng magkapatid, ang pamilyang Marcos. Piling tong babaeng to, piling niya, kapatid na siya ni Marcos. Sabi nga na isa dito, sabi ni Ray Manadong, huwag kang magpapiling asawa. Hala. Di naman sinisiraan, kundi pinayuhan niya ang mahal na Pangulo sa nahinay-hinay lang sa batak, baka masobrahan at maparaning. Pangulo pa naman siya. Sabi ni Fahad Vlog, ito pa, grabe na yan, Auntie Claire, daig mo pa ang asawa, sobrang bantay mo kay BBM. Kapatid niya yan, kaya pwede niyang pangaralan. Natatakot ka ba na mawala sa'yo yung pwesto mo, Auntie Claire? O, tingnan niyo. Bumalik kay Auntie Claire. Akala na Auntie Claire, yung pag sobrang epal niya, maraming matutuwa sa kanyang ginawa. Hindi. Parang nakakasira ka ng magkapatid. Parang kontrabida ka sa kanila. Tanaman talaga, kung matinong mga nakapaligid na advisor, consultant at abogado ng namumuno, magiging maunlad at maayos ang mga programa at pamamalakad. Hindi hahayaang mangurap ang mga kurap sa gobyerno. Ito pa. Castro, huwag ka nang papapil dyan kasi alam ni Amy kung anong ginagawa ng mga tao dyan sa loob. Oh. Akala ni Claire part ng family. Kung makapagsalita sa kapatid, timang talaga. Sino bang mas concerned? Ang kapatid lang din. Diba? Hindi biro ang kalusugan ni BBM Kawawang Pilipinas at ang buong Pilipinas. Ipapahinga na yan. Tama si Ma'am Amy para sa kabutihan ng Pilipinas. Nag-alala na lang sa kanyang kapatid. Ayaw makinig sa iyo man ng Amy Sabi sa sinabi mo, uwi tayo, ading, papagamot kita, di ba? Nagmukha tuloy yung kontrabida si Claire Castro, di ba? So Claire Castro, mag-isip-isip ka. Yung ganun ba, yung para sa pamilya na mga problema, huwag ka nang manghimasok, dahil huwag ka nang mag-adlib ng mga komento mo, dahil kasi mapapahiya ka talaga, kasi wala ka talagang kadala-dala, dahil. Oh. Sabi pa ni Claire Castro na si BBM daw, ay ito, overwork si BBM pero saan ang resulta? Sabi ni Rob Frances, o di ba? Ang dami kasi mga komento dito, oh. Diba? Talaga overwork si BBM, overwork doing what? Results or optics. If the president's health is suffering and the country's dashboards are suffering too, then maybe the best service he can render is the simplest one. Resign, take the rest, let someone capable do the job. Kasi kung overwork ka na nga, tapos wala pa rin results, that's not sacrifice. That's not national stagnation. Ito si Maharlika, mga kabibig, pakinggan natin si Maharlika ha, sa kanyang mga banat kay BBM. Ito na.
pag tumitira ka ng pulburon, mag-aapekto talaga sa puso mo. Kasi syempre, hindi ka natutulog, ang taas ng amats. Yung rhythm ng heart mo, imbis na love-dub, the normal breathing pattern, ang magiging pattern niyan, bangag, 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 bangag. Imbis na love-dub, bangag, bangag. So ngayon, si Dean Chase ay may mga juting jahas din dyan sa Malacanang. Sabi ni Dean Chase sa kanyang post, sabi ni Dean dyan, diverticulitis daw, colon issues, meron bang bituka sa dibdib para nalipat lang sa kakapatira mo sa duet? Sabi ni Dean. Tapos may kausap siya, ito mga kababayan, yun yung conversation. Mamamatay na ba? Ang sagot na kausap niya, we still don't know sir. But everyone in the wing started panicking po kasi he was clutching his chest. Akala namin cardiac arrest. So what was it? Sayang, hindi natuluyan. Sabi ni Dean, so according po sa findings, sir, AFib o atrial fibrillation po, arrhythmia due to chronic insomnia. Sabi ni Dean, insomnia, natatawa ako sa insomnia. Sabihin na nila hindi makatulog kasi bangag. Thank you for this. Keep me posted. Sabi ng taga Malacanang, no problems are always, don't hesitate to reach out. Ngayon, i-discuss natin to bakit etong may mga informants na nagsasabi na nagkaroon nga ng heart problem or arrhythmia. Mga kababayan, tumpak ito at ikukunik din natin itong diverticulitis na sinasabi ni bangag na yun daw ang sakit niya. Kapag nagbabangag ka, pag tumitira ka ng pulburon, mag-aapekto talaga sa puso mo. Kasi syempre, hindi ka natutulog, ang taas ng amats. Then yung rhythm, from the word arrhythmia, yung rhythm ng heart mo ay imbis na love-dub, you know, the normal breathing pattern, ang magiging ang magiging pattern niyan, bangag, 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 bangag. Imbis na love-dub, bangag, bangag, bangag. Kasi kumakabog-kabog yung dibdib niya ng puso niya nang wala sa ayos. Kumbaga yung pattern ng pagtibok ng ating puso sa normal na tao like you, ang sa kanya, kumakalabog, parang nagbigera na sa loob ng puso niya. Dahil unang-una hindi siya natutulog. Dahil ang taas ng amats niya dahil binubuli siya, tinutubig siya, sabi ni Marzel. Ano sabi mo, wag kami ma-excite? No, excited kami. Dahil kayo ay patuloy na nagpapahirap sa mga tao. And it's good na may mga katulad ng mga lawyers na nag-file ng impeachment pero hindi nga nila tinanggap. Sila Topacio, Respicio, si Cathy Binag, my friend, at mga kasama nilang lawyer, si Manong Chavez Singson, kasama nila, si Mike Defensor. Dahil sa sobrang corrupt, sobrang kawatan ng mga ito, ayaw nila tanggapin yung impeachment complaint ng grupo nila Mike Defensor, then yung kanilang deputy or executive director doon sa Office of the Secretary General ay naabisuhan na wag tanggapin itong impeachment complaint kasi sabi nga ng grupo nila Mike Defensor, ito yung pinaka-substantial or impeachment complaint ng taong bayan. At mag-agree ako doon. Kaya nakaprograma yan na kinausap na yan na walang tatanggap na impeachment complaint. Kasi nga alam nila na mayroong grounds talaga itong complaint na final ng grupo ng yung third impeachment complaint. So ngayon, ang sinasabi ngayon ng bangag na administration, kaliwat kanan, ang kanilang media, ang kanilang mga optics, di ba? Itong si Asidre, itong si Chacadal, na si Clarissa Castrong Palingkera, wala daw impeachable offense si bangag. So balikan uli natin. High crimes, kidnapping, si Marcos Jr. at si Lisa Tanas Marcos ay nangidnap ng 2 bata, anak ni Sheena, ni distressed mother, isa sa mga high crimes. Ayun po, Kabibig, ang reaksyon ni Maharlika hinggil sa issue. So, ikaw, Kabibig, ano ang iyong reaksyon hinggil dito? Tama ba yung mga komento ni Claire Castro? Tama ba yung pag mga sinasabi na mas mukha pa siyang kapatid? Nagmumukha siyang kapatid ni Bongbong Marcos. Ay, nako mga Kabibig. Comment down below and don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga trending news na ating pag-usap-usapan. Bye everyone! See you next time!